nagkakaroon ng steamy love scene with Shaina Magdayaw. Yesterday, pumirma ng 4-picture contract with Star Cinema si Coco Martin, and with him were Star Cinema Managing Director Malu Santos and his managers, Star Magic Head Johnny Manahan and B-Boy Arboleda. Isa sa mga exciting projects na gagawin ni Coco ay ang family drama na Sa'yo Lamang. Extra proud si Coco dahil all-star cast ang makakasama niya rito. Sobrang excited ako dahil ang kasama ko dito sa Sa'yo Lamang si Christopher De Leon, Lorna Tolentino, si Bea Alonso, si Enchong, Dieter, saka si Sanjo. Sobrang excited ako kasi unang-unang, ito yung kauna-unang mainstream kong gagawin na pelikula. And then yung first day ko talaga sobrang ninervous ako. Lalong-lalo na kay Christopher De Leon nung kaya ko siya. Na-starstruck ako siyempre Christopher De Leon, nung siya na yung ka-eksena ko. Sabi ko nga, first time nangyari sa akin, nakalimutan ko yung mga linya ko. Bukod sa mga dekalibreng artista at makabuluhang kwento, dapat din daw abangan sa Sa'yo Lamang ang mainit na eksena ni Coco with his leading lady na si Shaina. Hindi ko na-expect na tatanggapin ni Shaina yung role kasi sobrang matured. Unang-una natatakot ako dahil first time ni Shaina magkakaroon ng bed scene, and then iniisip ko kung paano i-handle yun. Excited kami pareho, pero sabi nga namin kailangan pa namin mag-banding para at least maayos lalo namin yung kampanya. Ang love scene ni Shaina at Coco sa movie, ipinagpaalam kaya ni Coco kay John Lloyd? Yun nga, nangyayari na ako dun Nung pictorial, biniro ko si Shaina. Sabi ko, naiiya ako. Sabi ko, kinakabahan ako. Sabi ko, naiiya nga kay Lloyd. Sabi ko, ba't ka maiiya doon? Eh, sabi, aktor si Lloyd, alam niya yung mga ganong sitwasyon. Ako lang, siyempre, yung pagiging gentleman, lalong-lalo na sa mga ganong eksena. At siyempre, person ni Shaina yun. Siyempre, kumbaga, alagaan ko. Hiningan din naman ng reaksyon si Coco sa napapabalitang hiwalayan ng kung tayo'y magkakalayo co-stars niyang sina Kim at Gerald. Ako personal, nakita ko maayos sa set. Siguro naman intriga. Hindi rin naman maiwasang itanong kay Coco ang isyung naglilink sa kanya kay Kim Chu. Wala, just ko. Kapatid ko na yun. Kumbaga, sa ilang nasok na namin pinagsamahan. Ang pelikula is truly one major moment in cinema history. Good luck sa lahat at congratulations Star Cinema for putting together such a fabulous cast. Eto, bongga din ang casting ng isang bagong love triangle dahil dalawang cute guys nag-aagawan daw para sa atensyon ni Sarah Geronimo. Now na! Nakahanap na ba ng bagong karibal sa puso ni Sarah Geronimo? Isa ang niyang heartthrob na si Mateo Guricelli sa mga boys na very vocal sa kanyang admiration for the pop star princess na si Sarah Geronimo. Sabi ko, ina-admire ko si Sarah talaga. Kasi po, yung dalawang best pinanood ko siya, yung dalawang concert niya, ang galing niya. I mean, she's such, wow. Basta when I saw speechless ako, sabi ko, wow, ang galing ng tao na to. And then, sobrang bait. If you talk to her, parang ordinaryong tao, parang hindi mo, you won't know that si Sarah Geronimo siya. Amazing talaga. Pero si Mateo, may bago nga bang karibal? At ito raw ang former PBB teen housemate na si Ivan Dorschner na talagang personal pa raw nanonood ng premiere night ng Hating Kapatid para kay Sarah. Actually, when I first saw her when she first came on screen, everyone clapped. Lahat sila, palakpak, diba? Pero ako, I couldn't. I was like, oh, wow, she's really good. Kasunod nito, ang pag-amin ni Ivan na si Sarah daw ang nakakapagpa-inspire sa kanya. Is it true that you are there for Sarah Geronimo? Intimate fans? I guess you could say that. Yeah, she really inspires me. And hopefully... Si Mateo, ano naman kaya ang sagot kay Ivan? Ngayon daw kasi parang ni Ivan ang PBB kasi crush siya rin si Sarah. Ganun, hindi ko na, I haven't heard. Ngayong may karibal na siya kay Sarah, mas na-challenge na ba itong si Mateo na ligawan na si Sarah? Hindi siya ngayon. Yung unang-unang, I'm thinking so much of Agua Bendita, yun yung concentrate ko na talaga.